Sa Sampaguita Garment Factory, tanging ang tunog ng lumang makina ni Aling Lena ang patuloy na bumubulabog sa katahimikan ng madaling araw. Bawat tahi ay tila kasama ng pagbuntong hininga niya, habol ang deadline ng isang malaking order na nakasalalay sa kanyang mabilis ngunit maingat na mga kamay. Malapit na ang curfew ng anak niyang dalagita at kailangan niya ng makauwi. Pero ang tahi ay tahi. Hindi ito maaaring basta-bastahin. Biglang clank. Isang matalim na tunog ang kumalat sa tahimik na silid. Napahinto si Lena. Nanlumo siya nang makita ang karayom ng kanyang makina na basag, nakakalat ang maliliit na piraso sa ilalim. Kumunot ang noo niya, halos maiyak. Ito na nga ba ang sinasabi niyang sumpa? Kung kailan nagmamadali, doon pa darating ang aberya. Hindi niya alam kung paano niya papalitan iyon sa oras, lalo pa at sarado na ang lahat ng tindahan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kaya pa ba yan, Aling Lena? Napalingon si Lena sa nagtanong. Isang bagong mukha. Siguro ay ang bagong pumasok na manggagawa. Nagulat siya sa boses na malalim at sa presensya ng isang estranghero sa likod niya. Hindi ito ang karaniwang hitsura ng isang obrero, may kakaibang kinang sa mga mata at ayos na kahit sa simpleng uniforme ay halata ang pagiging iba. May bakas ng dumi at grasa sa kanyang mga kamay, pero malinis pa rin ang dating. Tumango lang si Lena, walang masabi. Lumapit ang lalaki, walang pag-aalinlangan. Yumuko ito at sinuri ang basag na karayom. Kiete. Medyo mahirap ito kung walang ekstrang karayom, no? Umiti siya ng bahagya at doon napansin ni Lena ang kaaya-ayang hugis ng kanyang labi. Pero subukan nating humanap ng paraan. Kinuha ng lalaki ang sirang karayom at pinagmasdan. Tahimik lang si Lena, nagtataka. May kakaiba sa kilos niya, parang sanay siya sa ganoong mga sitwasyon kahit mukha siyang hindi pang pabrika. Ang mga kamay nito, kahit marumi, ay may pinong galaw. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba, ngunit may kasamang kakaibang pag-asa. Sino kaya itong lalaking ito? Kinabukasan, habang nasa tanghalian, muling nakita ni Lena ang bagong manggagawa. Nasa sulok lang ito ng kantina, kumakain ng kanin at tuyo, ngunit ang tingin niya ay tila sinusuri ang bawat galaw ng mga katrabaho. Nagtataka si Lena. Hindi ito kumikilos na parang ordinaryong obrero. Ang kanyang pananamit, kahit pareho sa iba, ay tila bago pa at walang bakas ng pagod na tipikal sa mga manggagawa. Mayroon siyang maliit na notebook na palihim niyang sinusulatan habang kumakain. Sino nga ba siya? Naalala ni Lena ang tulong nito kagabi. Nagawa nitong ayusin ang kanyang makina gamit ang isang pirasong alambre at kaunting husay, at sinabi nitong ipansamantala ilang iyon. Hindi niya alam kung paano nagawa. Nagpasalamat siya at ngumiti lang ang lalaki. Nalaman niyang Gabriel ang pangalan niya, o Gabi para sa madalas. Nang matapos kumain si Gab, tumayo siya at lumapit sa mesa ni Lena. Aling Lena, kumusta ang makina? Hindi ba nagloko? Napangiti si Lena. Maayos na maayos, iho. Salamat ulit sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko natapos ang order ko. Wala iyon, Aling Lena. Alam kong mahirap ang buhay sa pabrika, kailangan nating magtulungan, sagot ni Gab at umupo sa tapat niya. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mag-atubiling magsabi. Gusto kong maintindihan ang lahat ng nangyayari rito. Nagulat si Lena sa huling pahayag ni Gab. Maintindihan? Bakit mo naman kailangan maintindihan, iho? Ngumiti lang si Gab. Gusto ko lang malaman ang totoong sitwasyon ng mga manggagawa, Aling Lena. May mga problema ba kayong nakikita rito na hindi namin napapansin? Naramdaman ni Lena ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong manggagawa. May mas malalim itong dahilan kaya siya naririto. Hindi niya alam kung anong motibo nito, pero ang mga tanong ni Gab ay nagpasuspetsa sa kanya. Sino ba talaga siya? Nagsisimulang magtanong si Gab tungkol sa mga issue sa pabrika, at si Lena ay nagsisimulang magtiwala sa kanya. Aling Lena, may mga problema ba sa kalidad ng tela na nakukuha ninyo? Tanong ni Gab habang tinutulungan si Lena sa paglilipat ng mga rolyo ng tela. Nabalitaan niya ang reklamo ng mga manggagawa tungkol sa hirap ng pagtahi sa ibang tela. Napabuntong hininga si Lena. Iho. Minsan, may mga telang mahirap tahiin. Parang hindi pantay ang habi. Pero wala tayong magagawa,
Utos ng management. Sino ang supplier ninyo ng tela? Tanong ni Gab at may kinuhang maliit na notebook. Nagtataka si Lena. Bakit naman itatanong ng isang bagong manggagawa ang tungkol sa supplier? Hindi naman iyan trabaho niya. Ang alam ko, Fernandez Textile Group daw. Bakit mo natanong, iho? Nagulat si Gab. Saglit na natigilan at naramdaman ni Lena ang kakaibang aura sa paligid niya. Mabilis siyang bumawi. Wala naman, Aling Lena. Nagtataka lang ako kung bakit may ganitong problema sa kalidad. Dapat ayusin yan ng management para hindi kayo nahihirapan. Nagkunwari si Gab na nagtatala, pero sa loob-loob niya ay nagkakagulo ang isip. Ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang Fernandez Textile Group ay ang sarili nilang kumpanya, at siya ang susunod na mamamahala. Ang isyong ito ay kailangan niyang aksyonan. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking gulo ang nangyari sa pabrika. Isang batch ng tela ang nagkaroon ng malalang depekto at kailangan itong itapon. Malaking kawalan iyon sa produksyon at maging sa sahod ng mga manggagawa. Halos maiyak si Lena nang makita ang mga telang tinatapon. Huwag kayong mag-alala, Aling Lena, sabi ni Gab na nakita niya sa isang sulok na kausap ang pormang foreman. May paraan pa para hindi kayo masyadong malugi. Nagulat si Lena nang marinig niya kinabukasan na may nagbigay ng donasyon ng dekalidad na tela sa pabrika para mapunan ang nawala. Libre. Walang kapalit. At ang tatak ng tela? Fernandez Textile Group. Napakunot ang noo ni Lena. Bakit naman magdodonate ang isang malaking kumpanya ng ganito kalaking halaga? May kinalaman kaya rito si Gab? Tiningnan niya si Gab na abala sa pagtulong sa pagbaba ng mga bagong rolyo ng tela at napansin niyang may kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na tila may lihim na itinatago. Hindi na nag-atubili si Lena. Nilapitan niya si Gab. Gab, may kinalaman ka ba rito? Nagulat si Gab at bahagyang namutla. Wala Aling Lena. Siguro, nakita lang nila ang problema ninyo at gusto nilang tumulong. Nag-aalangan si Lena, pero may kumpas sa puso niya na nagsasabing may iba pa. Ang lalaking ito ay napakabait, napakamisteryoso. At may something sa kanya na hindi nabibilang sa ordinaryong pabrika. Gabi na. Naglalakad si Lena pauwi, dala ang kanyang mabigat na bag, bigla siyang tinawag ni Gab. Aling Lena. Sabay na tayo. Nakangiti si Gab at may dalang plastic bag, nagdala ako ng merienda. Tara, kain muna tayo sa may parke. Umupo sila sa isang bench sa parke. Ibinigay ni Gab kay Lena ang isang plastic bag, nasa loob ang 2 piraso ng ensaymada at kape. Napangiti si Lena. Salamat, Gab. Napakabait mo talaga. Wala yon. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Marami akong natutunan sa iyo at sa mga manggagawa rito, sabi ni Gab habang tinitingnan ang mga bituin. Ang totoo niyan, Aling Lena, gusto kong malaman ang lahat ng problema sa pabrika para maayos ko. Nagulat si Lena. Maayos mo? Bakit ikaw? Ngumiti si Gab. Kasi ako ang magmamana ng Fernandez Textile Group. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Ang ensaymada ay halos mahulog sa kanyang kamay. Anong sabi mo? Ako si Gabriel Fernandez. Anak ako ni Don Eduardo Fernandez. Narito ako para alamin ang tunay na kalagayan ng pabrika, para ayusin ang mga problema. At para makilala ang mga taong tulad mo, Aling Lena, sabi ni Gab at hinawakan ang kamay ni Lena. Pero may isa pa akong dapat sabihin sa iyo, Aling Lena. Isang bagay na mas personal. Isang bagay na hindi ko na kayang itago. Bago pa makapagsalita si Gab, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Don Eduardo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Gab. Naging seryoso. Kailangan kong sagutin ito, Aling Lena. Importante. Sinagot niya ang tawag. Habang nakikinig si Gab, nakita ni Lena ang pagkunot ng noo niya at ang pagbabago ng kanyang boses. Opo, Papa. Alam ko po. Kailangan ko lang po ng kaunting oras. Narinig ni Lena ang isang boses sa kabilang linya, matigas at may otoridad. Hindi niya narinig ang lahat ng sinasabi, pero isang pangalan ang narinig niya ng malinaw. Celeste. At pagkatapos ay kasal.
Ang amoy ng tela at ang ingay ng mga makina ang bumati kay Gab pagpasok niya sa pabrika kinabukasan. Ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na lang siya nagmamasid, ang mga salita ni Lena tungkol sa mga problema sa tela at ang pangalan ng kanyang ama na lumabas sa usapan ay tila pumunit sa kanyang inosenteng maskara. Ramdam niya ang bigat ng lihim na dala niya, lalo na nang makita niya si Aling Lena sa kanyang pwesto, nakayuko sa kanyang tahi at tila walang pakialam sa mundo. Ang pagbanggit ng Celeste at Tikasal sa telepono ay hindi niya rin maipaliwanag. Hindi pa niya nasasabi ang lahat. Buong maghapon, palihim na sinusundan ni Gab ang bawat galaw ni Lena. Pinagmamasdan niya kung paano nito hinahawakan ang tela, kung paano nito kinikiskis ang mga mata sa pagod, at kung paano nito hinaharap ang mga reklamo ng iba pang manggagawa tungkol sa hirap ng trabaho. Ang bawat sandali ay nagpapatunay sa kanyang mga pinaghihinalaan, may malalim na problema sa loob ng kumpanya, problema na nagsisimula sa kanilang pagkuha ng materyales. Ang kanyang ama, si Don Eduardo, ang may kontrol sa lahat ng ito. Naramdaman ni Gab ang pagdududa sa sarili. Bakit niya kailangan magsinungaling para malaman ang katotohanan? Hindi ba niya kayang harapin ang ama niya ng direkta? Pero alam niyang hindi. Kung gagawin niya iyon, siguradong tatanggalin siya sa posisyon at wala siyang magagawa para tulungan ang mga taong tulad ni Lena. Ito ang tanging paraan. Kinabukasan, isang malaking problema ang sumalubong sa mga manggagawa. Isang bagong batch ng tela ang dumating, ngunit halatang mas mababa ang kalidad kaysa dati. Kulubot, madaling masira at hirap tahian. Nagreklamo ang mga manggagawa at nakita ni Gab ang pag-aalala sa mukha ni Aling Lena. Siya ang punong tahi at sa kanya ang responsibilidad na tapusin ang mga order. Ang hirap namang tahian nito, reklamo ng isang manggagawa. Panigurado, magiging kulubot ang mga damit natin. Anong nangyayari sa Fernandez Textile Group? Hindi na ba sila nagbibigay ng maayos na tela, dagdag pa ng isa? Nakita ni Gab ang pagkadismaya sa mukha ni Lena habang sinusuri niya ang tela. Napabuntong hininga ito at nagsimulang manahi kahit na halata ang hirap. Alam ni Gab na hindi ito maaaring mangyari. Ang kanilang sariling kumpanya ang nagbibigay ng depektibong materyales. Isinulat niya sa kanyang maliit na notebook ang detalye ng batch number at ang pangalan ng supplier. Kailangan niyang kumilos. Agad. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng trabaho, nanatili si Gab sa pabrika. Lumihis siya patungo sa bodega, kung saan nakaimbak ang mga bagong dating na tela. Nagsimula siyang suriin ang bawat rolyo, tinitingnan ang marka ng kalidad at ang supplier. Maya-maya pa, may nakita siyang kakaiba. Ang ilang rolyo ay may tatak ng Fernandez Textile Group, ngunit mayroon ding ilang rolyo na galing sa isang subsidiary company na kilala sa paggawa ng mas murang kalidad ng tela. Ito pala ang dahilan. Ang kanyang ama ay naglilipat ng mas murang tela mula sa kanilang subsidiary para makatipid, at hindi ito alam ng management ng Sampaguita Garment Factory. Kung ganoon, bulong ni Gab sa sarili, ito ang problema. Agad niyang tinawagan ang isa sa mga katiwala niya sa Fernandez Textile Group. Gusto ko malaman ang lahat ng detalye tungkol sa batch number DAF. Siguraduhin mong walang nakakaalam sa pagtatanong mo. Makalipas ang ilang minuto, nakumpirma ni Gab ang kanyang hinala. Ang batch ng tela ay sadyang niloko ang kalidad para mas malaki ang kita. At ang nakakagulat pa, ang order na iyon ay personal na inapruba ng kanyang ama. Hindi na ito simpleng problema sa kalidad, ito ay pandaraya. Kinabukasan, maaga sa pabrika, abala si Aling Lena sa paghihiwalay ng mga depektibong tela. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Malaking kawalan ito para sa pabrika, at posibleng maapektuhan ang kanilang sahod. Aling Lena, tawag ni Gab. Huwag po kayong mag-alala. Naayos ko na po ang problema. Nagulat si Lena. Ha? Paano? Ngumiti si Gab. May nakita lang po akong mali sa sistema ng paghahatid ng tela. Nailapit ko na po sa mas mataas na posisyon. Darating po ang bagong batch ng dekalidad na tela ngayong araw. Libre. At direktang galing sa Fernandez Textile Group mismo. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Hindi siya makapaniwala. Dumating na ang bagong batch ng tela at mas maganda ang kalidad kaysa dati. Hindi na nila kailangan magtapon ng tela at hindi sila malulugi.
Nagpasalamat ang lahat kay Gab at naging bayani siya sa paningin ng mga manggagawa. Tiningnan ni Lena si Gab na nakangiti sa kanya at sa mga manggagawa. May kakaiba sa mga mata niya. Hindi lang ito pagiging matulungin, may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagtulong. Ang kanyang mga kilos ay masyadong mabilis, masyadong epektibo para sa isang ordinaryong manggagawa. Habang abala si Gab sa pag-aasikaso ng mga tela, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, "Mag-ingat ka, Gabriel. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo. Ang alam ko ang lahat ng ginagawa mo sa likod ng iyong ama." Nabitawan ni Gab ang cellphone. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. May nakakaalam sa kanyang mga ginagawa. Sino? At paano? Ang kanyang lihim ay hindi na lihim. Ramdam ni Aling Lena ang kakaibang init sa kanyang pisngi tuwing nagkakasalubong sila ni Gab. Simula nang dumating ang bagong batch ng tela, at nang malaman niyang si Gab ang dahilan, tila nagkaroon ng sariling buhay ang puso niya. Ang mga paalala ng kanyang nakaraan, ang mga sugat ng pagkabigo sa pag-ibig, ay unti-unting napapalitan ng bagong pag-asa. Hindi niya maintindihan kung bakit. Siguro dahil sa kabaitan ni Gab. Siguro dahil sa misteryo sa likod ng mga mata nito. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga makina, biglang lumapit si Gab sa kanya. Aling Lena, gusto mo bang turuan kitang magmantain ng makina? Para hindi na siya basta-basta masira. Nagulat si Lena. Ha? Naku, Gab, baka maabala ka pa. Hindi yon abala. Gusto ko lang makatulong, sagot ni Gab at lumapit pa. Ang kanyang amoy ng bagong tela at sabon, ay umabot sa ilong ni Lena. Napakalinis niya, napakabango. Hindi ito ang amoy ng karaniwang manggagawa. Alam kong importante ang makina sa iyo. Gusto kong sigurado kang laging gumagana ng maayos. Tahimik na tinuro ni Gab kay Lena ang bawat bahagi ng makina. Ang kanyang mga daliri ay maliksi at malumanay. Habang nagtuturo siya, paminsan-minsan ay nagtatama ang kanilang mga kamay, at bawat pagdampi ay nagbibigay ng kuryente sa katawan ni Lena. Nakita niya ang sensibilidad sa mga mata ni Gab, at tila nawala ang lahat ng pagdududa niya. Tuwing tanghalian, madalas ay magkasabay na silang kumain. Ito ang oras kung kailan nagkukwentuhan sila ng mas malalim. Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa buhay. May anak ka rin pala, Aling Lena, tanong ni Gab isang araw, habang kinakain nila ang inihandang sinigang. Gab. Isang dalagita. Si Ana. Siya ang buhay ko, sagot ni Lena at ngumiti ng mapait. Malapit na rin siyang mag-graduate ng high school. Ang pangarap ko, makapag-aral siya sa kolehiyo. Mahirap lang kami, kaya kailangan kong maging doble kayod. Mahirap nga, sang-ayon ni Gab. Pero alam kong kaya mo yan, Aling Lena. Napakasipag mo. Tumingin si Lena kay Gab. Ikaw, Gab. May pamilya ka na ba? Kasi parang hindi ka sanay sa buhay pabrika. Saka, ang galaw mo parang galing sa ibang mundo. Bahagyang natigilan si Gab. Naramdaman ni Lena ang pag-iiba ng kanyang ekspresyon. Malaki ang pamilya namin, Aling Lena. Medyo strict ang papa ko. Gusto niya, maging matagumpay ako sa buhay, kaya ako rito. Gusto kong matuto mula sa baba. May bahid ng lungkot sa kanyang boses. Pero wala pa akong sariling pamilya. Hindi ko pa nakikita ang tamang tao. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Lena, nakikita niya ang bahagi ni Gab na hindi niya ipinapakita sa iba. Ang lalaking ito ay may dinadalang bigat. At kahit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Dumating ang Sabado. Walang trabaho. Naisip ni Lena na ibili ng bagong school supplies ang anak niya. Habang nasa palengke siya, nagulat siya nang makasalubong niya si Gab. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, pero halata pa rin ang kinis ng balat at ang amoy ng mamahaling pabango. Hindi niya kasama ang pamilya niya o ang kahit sino. Mag-isa lang siya. Gab, tawag ni Lena. Nagulat si Gab. Aling Lena, anong ginagawa mo rito? Namimili lang ng mga kailangan sa bahay. Ikaw? Namasyal lang. Gusto kong makita ang buhay dito sa palengke, sagot ni Gab at ngumiti ng bahagya. Gusto mong samahan kitang mamili? Tumango si Lena.
Ramdam niya ang kilig. Sabay silang naglakad sa palengke. Habang namimili si Lena ng gulay, nagtanong si Gab, "Aling Lena, ano po ba ang paborito mong bulaklak?" "Bulaklak? Naku, Gab, hindi na ako nag-iisip ng ganoon. Mas importante ang pagkain ng anak ko," sagot ni Lena. "Pero Aling Lena, hindi ibig sabihin na dahil may obligasyon ka, hindi ka na pwedeng mangarap," sabi ni Gab. "Lahat tayo may karapatang maging masaya." Nakatingin lang si Lena kay Gab. Ang mga salita niya ay tila musika sa tenga niya. Matagal na rin ang huli siyang nakarinig ng ganoong klaseng salita. Mga salitang nagbibigay pag-asa. Hindi niya namalayan, unti-unti na siyang nahuhulog sa mga bitag ng pag-asang hatid ni Gab. Nang matapos silang mamili, hinatid ni Gab si Lena sa kanilang bahay. Malapit na ang bahay ni Lena sa pabrika, sa isang maliit na eskinita na tila tahimik sa gitna ng magulong lungsod. "Salamat, Gab, sa paghatid. Napakabait mo talaga," sabi ni Lena. "Wala yon, Aling Lena. Masaya akong makasama ka," sagot ni Gab at ngumiti. Biglang may lumabas mula sa bahay ni Lena. Isang dalagitang nakasuot ng uniporme ng eskwelahan. Si Ana, ang anak ni Lena. Nagulat si Ana nang makita si Gab at nagulat din si Gab. "Ma, sino po siya?" tanong ni Ana at tiningnan si Gab mula ulo hanggang paa. "Ah, Ana, siya si Gab. Katrabaho ko sa pabrika," sagot ni Lena at napansin niya ang pag-iba ng mukha ni Gab. Naging seryoso. "Hello, Ana," bati ni Gab at ngumiti ng pilit. "Magandang gabi." Nagpaalam agad si Gab. "Sige, Aling Lena, kailangan ko na ring umuwi. Mag-iingat kayo." At mabilis siyang umalis. Nagtaka si Lena sa biglaang pag-alis ni Gab. Nang lumingon siya kay Ana, nakita niya ang pagkunot ng noo ng anak niya. "Ma, bakit parang iba siya? Mayaman yata siya, ma hindi siya mukhang katrabaho mo." Naramdaman ni Lena ang lamig sa kanyang tiyan. Ang mga salita ni Ana ay nagbalik sa kanya sa realidad. Ang mga tanong niya noon sa simula ay muling bumalik. Sino nga ba talaga si Gab? Bakit siya biglang nagmamadaling umalis nang makita niya si Ana? Naramdaman ni Gab ang bugso ng kaba habang tinatahak niya ang kalsada palayo sa bahay ni Aling Lena. Ang mukha ni Ana, ang anak ni Lena, ang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang inosenteng tanong ng bata, mayaman yata siya, ma, ay tila sampal sa kanya. Paano niya nga ba ipapaliwanag ang lahat? Ang lihim niyang itinago ay unti-unting lumalabas, at ang pagmamahal niya kay Lena ay lalong lumalalim, kasabay ng takot na mawala ito. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang mararamdaman niya para kay Aling Lena. Ang simpleng buhay nito, ang kasipagan, ang pagmamahal nito sa anak, lahat ng iyon ay humatak sa kanya. Naaalala niya ang mga kwento ni Lena tungkol sa hirap ng buhay, ang pangarap nito para sa anak, at ang mga pagsubok na pinagdaanan niya. Habang mas nakikilala niya si Lena, mas lumalabas ang pagdududa sa kanyang puso tungkol sa kanyang sariling layunin sa pabrika. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho, ito ay tungkol sa isang taong mahalaga na sa kanya. Nagtataka si Gab kung paano niya sasabihin ang buong katotohanan kay Lena. Hindi niya gustong mawala ang tiwala na unti-unti nilang nabuo. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Ngayon na. Bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan ng hapon, habang nagpapahinga sa trabaho, niyaya ni Gab si Lena sa isang lugar. "Aling Lena, may gusto lang akong ipakita sa iyo." Sumama si Lena at nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Gab. May halong kaba at excitement. Naglakad sila ng tahimik sa labas ng pabrika, papunta sa isang lugar na hindi pamilyar kay Lena. Nang makarating sila, bumungad sa kanila ang isang maliit na burol na tanaw ang buong syudad, lalo na ang pabrika. Napakaganda ng tanawin, lalo na at papalubog na ang araw. Kulay kahel at rosas ang kalangitan. "Gab, ang ganda rito," sabi ni Lena, napangiti. "Dito ako madalas pumupunta kapag gusto kong mag-isip-isip," sagot ni Gab at umupo sa damuhan. Niyaya niya si Lena na umupo sa tabi niya. Tahimik silang nagmasid sa tanawin. Naramdaman ni Lena ang presensya ni Gab sa tabi niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito ang tamang sandali. "Aling Lena," simula ni Gab at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sensiridad. "Mayroon akong dapat sabihin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang itinago at gusto ko na ngayong sabihin."
Naramdaman ni Lena ang kaba. Naghintay siya. Hindi ako isang ordinaryong manggagawa, Aling Lena, simula ni Gab. Ang totoo niyan ako ang anak ng may-ari ng Fernandez Textile Group. Ako si Gabriel Fernandez. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Bumalik ang mga tanong ni Ana. Ang mga hinala niya noon. Ang biglaang pag-donate ng tela. Nagtagpo ang lahat. Tila may humawak sa kanyang puso at pinisil iyon. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ng kanyang namayapang asawa, ng panloloko ng isang mayaman na lalaki, lahat ng iyon ay nagbalik. Ano, bulong ni Lena, halos hindi makahinga. Ang boses niya ay nanginginig. Ano ang sinasabi mo? Aling Lena, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Gab. Narito ako sa pabrika para malaman ang totoong sitwasyon. Ayoko sa paraan ng negosyo ng ama ko. Gusto kong tulungan ang mga manggagawa. Gusto kong ayusin ang mga problema. At paano naman ako? Paano mo ako tinulungan, Gab? Tanong ni Lena at tumayo. May pait sa kanyang boses. Niloloko mo ako, tama ba? Pinaglalaruan mo lang ako. Hindi, Aling Lena. Hindi ganoon, mabilis na sagot ni Gab at tumayo din lumapit siya kay Lena. Nagustuhan kita, Lena. Naging totoo ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Ang pagdating ko rito ay simula lang para sa akin at hindi ko inaasahang makikilala kita. Pero hindi ko na kayang itago ang totoo. Mahalaga ka na sa akin. Hawak ni Gab ang kanyang kamay, ngunit naramdaman ni Lena ang lamig. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang mga matatamis na salita ni Gab ay tila nagiging mapait na ngayon. Bago pa makasagot si Lena, biglang tumunog ang cellphone ni Gab. Isang ringtone na pamilyar kay Lena, ang ringtone na narinig niya noong nakaraang gabi. Bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Gab ang cellphone niya at muling nag-iba ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso at parang may bahid ng pagod. Si Papa, bulong ni Gab at lumayo ng kaunti. Kailangan kong sagutin ito. Sandali lang. Sinagot ni Gab ang tawag. Habang nakikinig siya, naramdaman ni Lena ang unti-unting paglamig ng hangin sa paligid. Narinig niya ang matigas na boses sa kabilang linya. Kahit hindi niya naintindihan ang lahat, may mga salita siyang malinaw na narinig. Gab, nasaan ka na? Hindi ka pa ba nakahanda? Malapit na ang kasal mo kay Celeste. Huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Celeste. Kasal. Napakagatlabi si Lena. Lumabo ang kanyang paningin. Ang lahat ng pag-asa na unti-unting nabuo sa kanyang puso ay biglang naglaho. Tila may pira-pirasong basag na salamin na sumusugat sa kanyang kalooban. Ito na naman. Ito na naman ang pagtataksil na naramdaman niya noon. Ang takot sa nakaraan ay muling bumalik, mas matindi, mas masakit. Nang matapos ang tawag ni Gab, humarap siya kay Lena. Aling Lena, magpapaliwanag ako. Hindi ito ang akala mo. Ngunit huli na ang lahat. Sa mga mata ni Lena, wala ng pag-asa, wala ng tiwala. Ang dating kilig at pag-asa ay napalitan na ng pindi at galit. Naglakad si Lena palayo, hindi pinansin ang pagtawag ni Gab. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang kanyang puso ay nabasag muli. Ang bawat hakbang ni Aling Lena ay tila dinudurog ang kanyang puso. Ang mga salitang i-Celeste at ti-kasal ay umalinggaw sa kanyang isipan, kasama ang mukha ni Gab na nagmamakaawa. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas masakit, ang katotohanan na niloko siya ni Gab, o ang katotohanan na naniwala siya ulit sa isang pangako. Ang kanyang mga paa ay kusang lumiko, hindi na papunta sa bahay, kundi sa isang lugar na tahimik at malayo sa ingay ng syudad, ang simbahan. Doon siya palaging nagtatago kapag nasasaktan. Umupo siya sa pinakadulo, sa isang sulok kung saan walang makakapansin sa kanya. Yumuko siya, at doon nagsimulang dumaloy ang kanyang mga luha. Nagsimula sa maliliit na patak hanggang sa naging hikbi. Ang lahat ng sakit na matagal na niyang ibinaon ay muling sumambulat. Ang alaala ng kanyang yumaong asawa, ang panloloko ng lalaking nangako sa kanya ng pagmamahal noon at bigla na lang naglaho, iniwan siyang may anak, lahat ng iyon ay nagbalik, mas matindi pa sa dati. Ang tanga-tanga mo, Lena, bulong niya sa sarili, habang hinahawakan ang kanyang dibdib na masakit. Bakit ka pa nagtiwala ulit? Akala mo, iba siya. Lahat sila, pare-pareho lang.
Mga mayayaman, walang ibang alam kundi maglaro ng damdamin ng tao. Para siyang isang damit na basang-basa sa luha, punit-punit ang pagkatao. Ang pag-asang ibinigay ni Gab ay nagbago sa pinakamalaking pagkabigo. Kinabukasan sa pabrika, tila may mabigat na ulap na bumalot sa paligid. Halos hindi makatingin si Lena kay Gab. Nagkunwari siyang abala sa kanyang makina, hindi pinapansin ang presensya nito. Pero ramdam niya ang bawat galaw ni Gab, ang bawat tingin na ipinupukol nito sa kanya. Narinig niya ang pagbulong-bulungan ng mga manggagawa, nagtataka sa biglaang paglamig ng relasyon nilang dalawa. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Gab. Aling Lena, pakinggan mo naman ako. Magpapaliwanag ako. Hindi sumagot si Lena. Nagpatuloy lang siya sa pagtahi, kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Lena, please, pagmamakaawa ni Gab. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hindi ako ang akala mo. Pinilit lang ako ng papa ko sa kasal na yon. Wala akong nararamdaman para kay Celeste. Biglang tumayo si Lena. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Wala kang nararamdaman? Bakit nakita ko kayo sa balita, ha? Nakakapit ka sa kanya, Gab. Bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago ang lahat? Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na napigilan ang emosyon. Akala ko, iba ka. Akala ko, totoo ang mga sinasabi mo. Pero pare-pareho lang kayo. Mga sinungaling. Ginagamit niyo lang ang mga mahihirap para sa sarili niyong interes. Ang mga salita ni Lena ay tila punyal na tumagos sa puso ni Gab. Naramdaman niya ang sakit ng mga ito, pero alam niyang kasalanan niya. Hindi niya masisi si Lena. Lena, hindi ko yan intensyon, sabi ni Gab at akmang hahawakan ang mukha niya. Pero umatras si Lena. Huwag mo akong hawakan. Kadiri ka. Akala ko, ikaw na ang pag-asa ko. Ikaw na ang magbibigay ng kapayapaan sa buhay ko. Pero ikaw din pala ang sisira. Napatingin ang lahat ng manggagawa sa kanila. Ang ingay ng makina ay unti-unting nawala. Ang katahimikan ay bumalot sa buong pabrika, na tanging ang hikbi ni Lena at ang paghinga ni Gab ang naririnig. Lena, mahal kita, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Mahal kita, Lena. Pakinggan mo ako. Umiling si Lena at tumakbo palayo. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Gab o ang mga tingi ng mga manggagawa. Ang tanging gusto niya ay lumayo. Lumayo sa sakit, lumayo sa panloloko, lumayo kay Gab. Nagtago si Lena sa banyo ng pabrika at doon muling bumuhos ang kanyang mga luha. Narinig niya ang mga bulungan sa labas. Ang iba ay naaawa sa kanya, ang iba naman ay nagtataka kung ano ang nangyari. Pero wala na siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kirot ng kanyang puso. Narinig niya ang mga hakbang papalapit. Akala niya si Gab. Naghanda siya para harapin ito ulit. Ngunit ibang boses ang narinig niya. Aling Lena, okay lang po kayo? Si Aling Lena, ang isa sa mga matagal ng kasamahan niya sa pabrika. Lumabas si Lena, mugto ang mga mata. Aling Lena, bulong niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam ko ang nararamdaman mo, anak, sabi ni Aling Lena at niyakap si Lena. Pero kailangan mong magpakatatag. Hindi dapat lumalambot ang puso mo sa mga tulad nila. Ang mga salita ni Aling Lena ay tila nagbigay ng konting lakas kay Lena. Kailangan niyang magpakatatag. Para sa anak niya. Para sa sarili niya. Hindi siya pwedeng magpadala sa sakit. Kailangan niyang lumaban. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niya. Ang puso niya ay puno ng galit at sa galit na iyon may nagising na apoy. Ang pabrika ay tila isang malaking sementeryo para kay Gab. Ang bawat makina, ang bawat tahi, ay paalala ng sakit na idinulot niya kay Lena. Mula nang tumakbo si Lena palayo, hindi na siya naramdaman pa sa pabrika. Narinig ni Gab ang mga bulungan. Nawala na si Aling Lena. Hindi na siya pumapasok. Ang balitang iyon ay tila kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat para tulungan siya, para maging karapat-dapat sa kanya, pero sa huli, nasaktan niya pa rin. Sinubukan ni Gab na tawagan si Lena. Paulit-ulit. Pero walang sumasagot. Nag-text siya. Walang reply. Niyaya niya ang mga kaibigan nila sa pabrika na bisitahin si Lena sa bahay,
Pero sinabi nilang hindi niya kasama ang kanyang anak at umalis sila. Hindi na niya alam kung saan siya hahanapin. Ang pag-aalala ay unti-unting pumalit sa pag-asa. Lena, please. Pakinggan mo ako, bulong ni Gab sa kanyang sarili, habang nakatitig sa kanyang telepono. Alam niyang may dapat siyang gawin. Hindi siya pwedeng sumuko. Kinabukasan ng gabi, habang naglalakad si Gab pauwi, tumawag ang kanyang ama. Ang boses ni Don Eduardo ay matigas at puno ng otoridad, tulad ng dati. Gabriel, saan ka na naman galing? May usapan tayo, hindi ba? May hapunan tayo kasama ang pamilya Vergara, sabi ni Don Eduardo, puno ng pagkadismaya. Papa, wala akong gana, sagot ni Gab at naramdaman niya ang init ng ulo. Hindi ako makakaharap sa kanila. May problema ako. Problema? Ang problema mo ay ang babaeng iyon, hindi ba? Ang matigas na tanong ni Don Eduardo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo pa pinipilit ang sarili mo sa isang taong hindi mo kalibel. Gabriel, anak ko, may responsibilidad ka sa pamilya natin. Sa pangalan natin. Napatigil si Gab sa paglalakad. Papa, hindi niyo naiintindihan. Mahal ko si Lena. Pagmamahal? Yan ba ang tawag mo sa kalokohang iyan? Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Halos masira ang reputasyon ng pamilya natin dahil sa isang simpleng obrera, sabi ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay tila bumubulong ng pagbabanta. Kung hindi ka susunod sa akin, hindi ka na magiging Fernandez. At sisiguraduhin kong wala kang magiging pag-asa sa kumpanya. Wala akong aamining anak na sumisira sa pangalan ko. Naramdaman ni Gab ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niyang seryoso ang kanyang ama. Alam niyang kayang gawin ni Don Eduardo ang lahat ng kanyang banta. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang magawa. Ang pamilya niya. Ang negosyo. Ang pangalan. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Habang papalabas si Gab sa kanyang bahay kinabukasan, handa na sana siyang puntahan si Lena, nang biglang may kotse na huminto sa tapat niya. Bumaba ang isang babae. Si Celeste Vergara. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit, ang kanyang mukha ay formal, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Gab, kailangan nating mag-usap, sabi ni Celeste at lumapit sa kanya. Alam kong ayaw mong mangyari ito. Ako rin. Nagulat si Gab. Anong ibig mong sabihin, Celeste? Alam ko ang tungkol kay Aling Lena, sagot ni Celeste at tumingin sa kanya. Hindi ako bulag, Gab. Alam kong mahal mo siya. At alam ko rin kung gaano kakahirap nakikipaglaban sa tatay mo. Nagtaka si Gab. Paano mo nalaman? May mga bagay akong nalalaman, Gab. Hindi lahat na nakikita mo, iyon ang totoo, sabi ni Celeste at ngumiti ng mapait. Ang kasal na ito hindi lang ito tungkol sa iyo, Gab. Ito ay tungkol sa negosyo. Isang malaking deal para sa mga pamilya natin. At ako ay isa lang ding biktima ng lahat ng ito. Biglang lumambot ang puso ni Gab. Naramdaman niya ang awa para kay Celeste. Hindi siya ang babaeng akala niya. May bahagi rin siya ng kwento na hindi alam ng iba. Kailangan nating gawin ito, Gab, sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay malungkot. Para sa kapakanan ng lahat. Kung hindi tayo susunod, mas maraming masasaktan. Walang nagawa si Gab. Sumama siya kay Celeste sa hapunan. Ang mga ilaw ng restaurant ay kumikislap, ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Formal silang kumain, pilit na nakangiti sa harap ng mga bisita at media. Si Don Eduardo ay nakangiti, puno ng pagmamalaki. Tila nagtagumpay siya. Pero sa loob, ramdam ni Gab ang sakit. Ang bawat ngiti ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Nasa harapan niya si Celeste, isang babaeng mukhang perpekto, pero alam niyang kapwa sila bilanggo ng kanilang mga pamilya. Gabriel, anak, sabi ni Don Eduardo, habang nakaharap sa mga kamera. Ikinagagalak kong ipahayag ang opisyal na pag-iisang dibdib ng aking anak na si Gabriel at si Binibining Celeste Vergara. Ito ay hindi lamang pagsasama ng dalawang puso, kundi pati na rin pagsasama ng dalawang pamilya, dalawang negosyo, para sa isang mas matatag na kinabukasan. Nakatingin si Gab sa kamera, pilit na ngumiti. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-asa kay Lena, ay tila unti-unting naglalaho. Pagsapit ng gabi, habang nag-iisa si Gab sa kanyang silid,
tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang kaibigan niya sa media. Gab, nakita mo ba ang balita? Ang papa mo, nag-set up ng press conference para bukas ng umaga. Ipapahayag niya ang petsa ng kasal ninyo ni Celeste. Ang bilis, Gab. Ano bang nangyayari? Nanlamig si Gab. Ito na nga. Ang huling suntok. Hindi na siya makakatakas. Isang opisyal na anunsyo. Isang kasal na hindi niya gusto. At si Lena, ano na lang ang mararamdaman niya? Naramdaman ni Gab ang galit. Galit sa kanyang ama. Galit sa sitwasyon. At galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kawalan ng lakas na lumaban. Hawak niya ang kanyang telepono at halos durugin niya ito sa kanyang mga kamay. Buong gabi siyang hindi nakatulog habang ang mukha ni Lena ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Parang isang suntok sa sikmura ang balitang napanood ni Aling Lena sa telebisyon. Nakaupo siya sa lumang sofa, yakap ang isang unan habang ang screen ay nagpapakita ng mukha ni Gabriel Fernandez na nakangiti sa tabi ni Celeste Vergara. Ang mga salitang ki-opisyal na anunsyo, petsa ng kasal, at pagsasama ng dalawang pamilya, ay tila bawat isa ay isang karayom na tumutusok sa kanyang sugatang puso. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Humihingal siya, parang nawawala ng hangin. Hindi niya inakala na ganoon kasakit. Hindi niya inakala na kaya niyang saktan ng ganoon si Gab. Ang mga pangako ni Gab, ang mga matatamis na salita nito, ang mga tingin na puno ng pagmamahal, lahat ng iyon ay naglalaho, nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo. Ang sakit ay napalitan ng galit. Walang ibang alam ang mga mayayaman kundi maglaro ng damdamin ng mga mahihirap. Mga sinungaling, sigaw niya at binato ang remote sa dingding. Basag. Tulad ng kanyang puso. Lumabas ang kanyang anak na si Ana, nagulat sa ingay. Ma, anong nangyari? Niyakap ni Lena ang kanyang anak at doon niya inilabas ang lahat ng sakit. Wala, anak. Wala. Masama lang ang pakiramdam ni Mama. Pero sa loob niya, alam niyang hindi lang masama ang pakiramdam niya. Durog-durog siya. At galit na galit. Kinabukasan, habang naglilinis si Lena ng bahay, nahawakan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang kahon ng kanyang asawa, ang ama ni Ana. Hindi niya ito pinapakialaman sa loob ng maraming taon. Ang bawat bagay sa loob ay may kurot sa kanyang puso. Isang lumang litrato nilang mag-asawa, isang lumang baraha, at isang folder na puno ng mga lumang papeles. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang folder. Mga lumang dokumento, mga kontrata, at mga legal na papel. Mga papel na hindi niya naintindihan noon. Mga papel na tungkol sa negosyo ng kanyang asawa, isang maliit na supplier ng tela na biglang bumagsak. Biglang may nakita siyang pangalan. Fernandez Textile Group. At sa tabi nito, ang pangalan ng kanyang asawa. Napapikit si Lena. Bakit narito ang pangalan ng kumpanya ni Gab? Ang kumpanya ng kanyang pamilya? Dahan-dahan niyang binasa ang mga dokumento. Isang kaso ng key unfair competition. Isang kaso kung saan ang maliit na kumpanya ng kanyang asawa ay pinilit na sumuko dahil sa mas mababang presyo at di monopolyo ng isang malaking kumpanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lena. May nakita siyang pangalan na nakasulat sa isang memo, Don Eduardo Fernandez. Para siyang nilindol. Si Don Eduardo. Ang ama ni Gab. Ang pangalang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang lalaking dahilan ng pagbagsak ng negosyo ng kanyang asawa. Ang lalaking dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa dahil sa stress at atake sa puso ilang buwan pagkatapos ng kaso. Hindi, bulong ni Lena, halos hindi makahinga. Ang lahat ng galit niya kay Gab ay tila umabot sa ibang antas. Hindi lang siya niloko ni Gab, ang pamilya ni Gab ang sumira sa pamilya niya. Agad na tumayo si Lena. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Sino pa ang makakatulong sa kanya? May naalala siyang isang matandang kaibigan ng kanyang asawa, si Mang Tonyo, na dating katrabaho nito sa negosyo. Mahirap hanapin pero kailangan niyang subukan. Pagdating ng gabi, matapos ang kanyang trabaho sa pabrika, sinubukan ni Lena na hanapin si Mang Tonyo. Nagtanong siya sa mga lumang kapitbahay, sa mga dating kakilala ng kanyang asawa.
Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakita niya si Mang Tonyo sa isang maliit na karinderya. Nagulat si Mang Tonyo nang makita si Lena. Aling Lena, matagal tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Umupo si Lena sa tapat niya. Mang Tonyo, may kailangan lang akong itanong sa iyo. Tungkol kay Robert. Ang asawa ko. Naging seryoso ang mukha ni Mang Tonyo. Ah, si Robert. Ang kawawang Robert. Ang hirap talaga ng pinagdaanan niya. Inabot ni Lena ang folder ng mga dokumento. Mang Tonyo, nabasa ko ang mga ito. Ang Fernandez Textile Group, may kinalaman ba sila sa pagbagsak ng negosyo ni Robert? Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Lena, anak, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito, pero ayaw kong bigyan ka ng problema. Sila ang dahilan. Nagsimulang magkwento si Mang Tonyo. Ang Fernandez Textile Group, sa pamumuno ni Don Eduardo Fernandez, ay gumamit ng mga iligal na paraan para wasakin ang maliliit na supplier tulad ng kumpanya ni Robert. Binababa nila ang presyo ng tela, kahit nasa lugi na, para mawalan ng kliyente ang mga kalaban nila. Tapos, ginagamit nila ang kanilang impluwensya para harangan ang mga lisensya at permit. Walang kalaban-laban si Robert. Ginawa niya ang lahat pero wala. Hindi siya makalaban sa ganoong kapangyarihan. Habang nagsasalita si Mang Tonyo, naramdaman ni Lena ang lamig sa kanyang buong katawan. Bawat salita ay tila bumubuo ng isang malaking halimaw sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagkamatay ng kanyang asawa, ang hirap na pinagdaanan niya mag-isa, ang lahat ng iyon ay may kinalaman sa pamilya Fernandez. Kaya namatay si Robert, bulong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dahil sa kanila. Tumango si Mang Tonyo, malungkot ang mga mata. Lena. Ang stress. Ang depression. Hindi kinaya ni Robert. Naging miserable ang buhay niya bago siya namatay. Tumayo si Lena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang luha ay tuyo na sa kanyang mga mata, napalitan ng apoy ng galit. Hindi lang ito tungkol sa panloloko ni Gab. Ito ay tungkol sa katarungan. Sa hustisya para sa kanyang asawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang folder. Tiningnan niya ang pangalan ni Don Eduardo Fernandez. At sa kanyang isipan, umalinggaw ang mukha ni Gab. Ang anak ng kaaway niya. Ang lalaking sumira sa kanya. Hindi ko ito palalampasin, bulong ni Lena sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng puot. Babayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Lahat. Ang galit ni Aling Lena ay tila apoy na nagpatuloy na nagliliyab sa kanyang puso. Ang mga dokumentong nakuha niya, kasama ang kwento ni Mang Tonyo, ay sapat na upang palakasin ang kanyang determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa sarili niya, ito ay tungkol sa pagbibigay ng katarungan sa alaala ng kanyang asawa. Ngayon na ang oras para lumaban. Nagsimulang maghanap ng karagdagang ebidensya si Lena. Nilibot niya ang mga lumang opisina na malapit sa dating pwesto ng kumpanya ng kanyang asawa. Pinuntahan niya ang mga dating kaibigan at kasamahan ni Robert, umaasang makakakuha ng kahit maliit na impormasyon na makakatulong. Pero tila sarado ang lahat ng pinto. Ang Fernandez Textile Group ay napakalakas at halatang marami na silang napatahimik. Sa bawat pagkabigo, lalong lumalalim ang kanyang pagkadismaya. Paano siya lalaban sa isang higante kung wala siyang kakampi? Isang hapon, habang naglalakad si Lena sa labas ng pabrika, nakita niya ang isang mamahaling kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Lumabas mula rito si Celeste Vergara. Nakasuot siya ng eleganting damit, ang kanyang mukha ay formal, ngunit may kakaibang bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Napansin ni Lena na tila may pinagtatalunan sila ni Gab noong isang araw. May kakaiba sa babaeng ito. Nagulat si Celeste nang makita niya si Lena. Nagkatinginan sila ng matagal. Nag-aalangan si Lena kung lalapitan niya ito. Ang babaeng ito ang magiging asawa ni Gab. Ang babaeng kasama niya sa balita. Ang babaeng magiging bahagi ng pamilya Fernandez. Pero biglang lumapit si Celeste kay Lena. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, tila nag-aalangan din Aling Lena. Binibining Celeste, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay malamig. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Celeste. May gusto lang akong ipaliwanag. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan ang paglapit ni Celeste.
Ngunit ang pagka-curious niya ay mas matindi kaysa sa galit. Sumama siya kay Celeste sa isang tahimik na coffee shop. Umupo sila sa isang sulok ng coffee shop, malayo sa mga matang mapanuri. Nag-order si Celeste ng kape at si Lena ay umorder lang ng tubig. Alam kong galit ka sa akin, Aling Lena, simula ni Celeste. At sa sitwasyon. Pero gusto ko lang ipaliwanag na hindi ko gusto ang lahat ng ito. Nagulat si Lena. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Celeste. Ang kasal na ito ay desisyon ng pamilya. Hindi ko ginusto. Hindi ko mahal si Gab. May pait sa kanyang boses. Para lang itong business deal. Isang paraan para maging mas makapangyarihan ang pamilya namin at ang pamilya Fernandez. Nagtataka si Lena. Pero bakit ka sumusunod? Dahil wala akong pagpipilian, Aling Lena, sagot ni Celeste, at tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Simula ng bata pa ako, kontrolado na ang buhay ko. Ang lahat ng desisyon para sa negosyo. Hindi ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko. May nakita si Lena sa mga mata ni Celeste. Hindi lang ito pagpapanggap. Mayroong sakit. Mayroong lungkot. Pero bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Lena. Dahil may alam ako, Aling Lena, bulong ni Celeste, at lumingalinga sa paligid. Hindi lang ikaw ang sinaktan ng pamilya Fernandez. Ang pamilya ko rin. Nagsimulang magkwento si Celeste. Tungkol sa isang lumang business deal ng kanilang mga pamilya, kung saan tila naloko ang pamilya Vergara dahil sa isang kontrata na biglang nagbago. Tungkol sa mga dilihim ni Don Eduardo na hindi alam ng lahat. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang bagong piraso ng puzzle para kay Lena. Ang galit niya kay Celeste ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay pag-asa. May mga dokumento ako, bulong ni Celeste. Mga dokumentong hindi mo mahahanap sa iba. Tungkol sa mga iligal na transaksyon ng Fernandez Textile Group. Tungkol sa mga ginawa ni Don Eduardo para masira ang mga kalaban niya. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Talaga? Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa, Aling Lena, sabi ni Celeste at hinawakan ang kamay niya. Kailangan ko ng tulong mo. Kung magtutulungan tayo, mas marami tayong pagkakataong magtagumpay. Para sa hustisya. Para sa mga sinaktan nila. Naramdaman ni Lena ang bigat ng desisyon. Si Celeste. Ang babaeng magiging asawa ni Gab. Ang babaeng kinamumuhian niya. Pero ang mga salita ni Celeste ay totoo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. At ang mga dokumentong sinasabi niya kung totoo iyon ang susi para makamit ang katarungan para sa kanyang asawa. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may determinasyon. Magtutulungan tayo, sagot ni Celeste. Mayroon akong isang e-drive. Nandyan ang lahat ng mga dokumento na pwede nating gamitin. Pero kailangan nating mag-ingat. Maraming mata sa paligid. At si Don Eduardo hindi niya hahayaan na masira ang pangalan niya. Inilabas ni Celeste ang isang maliit na VGSB drive mula sa kanyang bag, inabot niya ito kay Lena. Ang 8th drive ay malamig sa kamay ni Lena. Ito ang simula. Ito lang ang panimula, Aling Lena, bulong ni Celeste. Ang kanyang mga lihim ay mas marami pa. Maraming bagay ang hindi nalalaman ng publiko. Mag-ingat ka. Nag-aalinlangan si Lena. Hindi niya alam kung tama ang desisyon niya. Pero ang isip niya ay napuno ng mukha ng kanyang asawa at ang sakit ng nakaraan. Ito ang kanyang pagkakataon. Isang hindi inaasahang kakampi sa laban na akala niya ay siya lang ang lalaban. Ang 8th drive sa kamay ni Celeste ay tila naging susi sa isang nakatagong mundo ng mga lihim. Hindi ito basta-bastang paghihiganti para kay Lena, kundi paghahanap ng katarungan para sa kanyang asawa. Ngunit para kay Celeste, mas personal ang laban. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng kanyang nakaraan na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang pait ng pagiging kontrolado, ang sakit ng pagkawala ng kalayaan, lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya na kumilos, kahit na ang kapalit ay ang pagtataksil sa sarili niyang pamilya. Isang linggo matapos niyang ibigay ang EXP kay Lena, nagkita muli sina Celeste at Lena. Nag-usap sila sa isang liblib na bahagi ng parke, kung saan halos walang tao. Tanging ang mga dahon ng puno ang tanging saksi sa kanilang pag-uusap.
Ano na ang nakuha mo sa BSD, Aling Lena? Tanong ni Celeste, ang kanyang boses ay mahina. Maraming impormasyon, binibining Celeste, sagot ni Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Mga dokumento tungkol sa mga iligal na transaksyon, mga kontrata na may palso, at mga patunay na pinipilit ni Don Eduardo ang mga maliliit na negosyo na bumagsak. Ang kumpanya ng asawa ko isa lang pala sa marami. Napabuntong hininga si Celeste. Alam ko. Matagal na akong naghahanap ng paraan para isiwalat ang lahat ng ito. Pero mahirap. Napakalakas ng ama ni Gab. Bakit mo ba ginagawa ito, binibining Celeste? Tanong ni Lena. Hindi lang ba ito tungkol sa kasal ninyo ni Gab? Napatingin si Celeste sa malayo, sa mga batang naglalaro sa parke. May pait sa kanyang mga mata. Hindi, Aling Lena. Ito ay tungkol sa aking ama. Sa aming pamilya. Nabalitaan ko lang din noon ang nangyari sa asawa mo. Ganoon din ang ginawa ni Don Eduardo sa pamilya namin noon. Hindi direktang pera, pero sa pagiging partner namin, tila kami rin ang nawalan. Maraming pangarap ang sinira niya. Nagsimulang magkwento si Celeste tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano siya lumaki sa ilalim ng strict na pamamalakad ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay tila walang ibang nakikita kundi ang negosyo. Ang kasal niya kay Gab ay isa lang sa mga desisyon ng kanyang ama. Wala siyang kalayaan. Wala siyang boses. Gusto kong makalaya, Aling Lena, sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig. Ayoko sa buhay na ito. Ayoko sa pagiging sunod-sunuran. Kung maibubunyag natin ang mga lihim ni Don Eduardo, baka maging malaya ako. At makamit din ang hustisya ang pamilya ko. Naramdaman ni Lena ang pag-unawa. Pareho pala sila. Mga biktima ng kapangyarihan at kasakiman. Ang dating kinamumuhian niyang si Celeste ay naging isang kaalyado, isang kasama sa laban. Anong plano natin? Tanong ni Lena. Nagplano sila. Ang Fernandez Textile Group ay may malaking server room kung saan nakaimbak ang lahat ng mga lumang dokumento, mga kontrata at mga email. Kailangan nilang makakuha ng karagdagang ebidensya mula doon. Ang problema, masyadong mahigpit ang seguridad. May alam akong backdoor, bulong ni Celeste. Noong nag-intern ako doon, natutunan ko ang mga pasikot-sikot. May lumang maintenance entrance sa likod. Hindi masyadong binabantayan. Pero may banta. Si Don Eduardo ay tila nagiging mas mapanuri. Madalas niyang tinatawagan si Celeste para i-check kung nasaan siya, at napansin ni Celeste ang mga random na pagbisita ng mga tauhan ng kanyang ama sa kanyang kondo. Ramdam niya na nagdududa na ang kanyang ama. Isang gabi, habang nakikipag-usap si Celeste sa telepono kay Lena, may kumatok sa pintuan niya. Celeste, nandyan ka ba? Boses ng kanyang ama. Nagulat si Celeste. Nagmamadali niyang ibinaba ang telepono at itinago ang lahat ng mga papel na nakakalat sa mesa. Gab, ikaw pala, sabi ni Celeste, pilit na umiti nang buksan niya ang pinto. Nakatingin si Gab sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Celeste, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Hindi ka pumasok sa office ngayon. Masama lang ang pakiramdam ko, sagot ni Celeste, at inanyayahan si Gab na pumasok. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong magsinungaling kay Gab, pero kailangan niya. Nilibot ni Gab ang kanyang paningin sa kwarto. May nakita siyang mga libro tungkol sa batas at negosyo sa mesa. Nag-aaral ka ba, Celeste? Gusto ko kasing maging handa sa future ng kumpanya, sagot ni Celeste at pilit nang umiti. Samantala, sa bahay ni Lena, naramdaman niya ang pagputol ng tawag ni Celeste. Nabalisa siya. May nangyari ba? Nakausap niya si Gab at alam niyang bantay sarado na ngayon si Celeste. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Kinabukasan ng gabi, nagset sila ng plano. Kailangan nilang pasukin ang server room sa Fernandez Textile Group. Ito ang pinakamalaking server room sa Manila at ito ang puso ng kanilang mga iligal na transaksyon. Dito tayo dadaan, Aling Lena, bulong ni Celeste, habang itinuturo ang isang mapa ng building. Sa likod, may isang lumang maintenance door dyan. Kailangan nating mag-ingat. May mga kamera dyan pero may blind spots. Kailangan nating galawin ang mga ito para hindi tayo makita. Gabi. Madilim.
Lumusot sina Lena at Celeste sa likod ng Fernandez Textile Group building. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng kanilang mga paa ay tila lumalakas sa gitna ng katahimikan. Nakita nila ang lumang maintenance door. Medyo kinakalawang na at halatang hindi madalas gamitin. Dahan-dahang binuksan ni Celeste ang pintuan at pumasok sila sa loob. Ang pasilyo ay madilim at tahimik. Amoy alikabok at lumang papel. Biglang may narinig silang tunog. Isang yabag. Hindi ito galing sa kanila. Mayroong tao sa loob. Sabay na nagkatinginan sina Lena at Celeste. Nanlaki ang kanilang mga mata. Sino iyon? Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Lena. Ang takot ay unti-unting pumalit sa kanyang determinasyon. Natatakot siya, pero hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa. Ang bawat yabag sa madilim na pasilyo ay tila gumaguhit sa nerbiyos ni Gab. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Lena, at ang bawat araw ay isang pagpapahirap. Naging abala siya sa paghahanda para sa nalalapit na anunsyo ng kasal, na idineklara ng kanyang ama sa publiko. Ngunit ang kanyang isipan ay nakakabit pa rin kay Lena. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang mga salita ni Celeste tungkol sa kanyang sariling paghihirap ay nagpabago sa pananaw ni Gab. Hindi lang pala siya ang biktima sa sitwasyong ito. Ang lahat ng tao ay tila pinaglalaruan ng kanyang ama, si Don Eduardo. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa opisina tungkol sa mga lumang kaso at mga pinatahimik na kalaban. Ang bawat bulong ay tila nagdaragdag sa kanyang pagdududa. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa opisina ng kanyang ama, may nakita si Gab na isang folder na may nakasulat na Robert Reyes, case dismissed. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Reyes? Ito ang apelyido ni Aling Lena. Kinuha niya ang folder at sinimulang basahin. Bawat salita, bawat detalye, ay tila isang matalim na piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Nandyan ang mga detalye ng key unfair competition, ang pagbagsak ng maliit na negosyo, at ang pressure na ibinigay ng Fernandez Textile Group. Ang pangalan ng kanyang ama ay nakaukit sa bawat desisyon, sa bawat legal na proseso. Ang pangalang Robert Reyes ay nakatala bilang isang threat sa kanilang negosyo, isang hadlang na kailangan tanggalin. Nanginginig ang mga kamay ni Gab. Hindi niya makapaniwala. Ang lahat ng sinabi ni Lena, ang lahat ng sakit na nakita niya sa mga mata nito, ay totoo. Ang kanyang ama, ang taong kanyang hinahangaan at iginagalang, ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng tungkol sa negosyo, ay isang halimaw. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ni Lena. Ang lahat ng pagdurusa ni Lena ay dahil sa kanyang ama. Hindi na nag-atubili si Gab. Hawak ang folder, naglakad siya ng mabilis patungo sa opisina ng kanyang ama. Ang galit ay unti-unting pumalit sa pagkabigla. Papa, sigaw ni Gab nang buksan niya ang pinto ng opisina ni Don Eduardo. Nagulat si Don Eduardo na nakaupo sa kanyang desk at nagbabasa ng dyaryo. Gabriel, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit ka sumisigaw? Ibinato ni Gab ang folder sa mesa ni Don Eduardo. Basahin niyo yan, Papa. Basahin niyo kung ano ang ginawa niyo sa pamilya Reyes. Sa asawa ni Aling Lena. Kinuha ni Don Eduardo ang folder at sinimulang basahin. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, walang bakas ng pagkabigla o pagsisisi. Matapos basahin, dahan-dahan niyang inilapag ang folder. Ah, ito pala, sabi ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay nagpapatawa. Matagal na iyan, Gabriel. Negosyo lang yan. Negosyo. Papa, may pamilya kayong sinira. May buhay kayong kinuha, sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Paano niyo nagawa iyon? Paano niyo nakayanan na gawin iyan sa isang tao? Tumayo si Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay matigas. Gabriel, kailangan mong maintindihan. Sa mundo ng negosyo, kailangan mong maging matigas. Kung hindi ka gagawa ng mga desisyon na mahirap, malalamon ka. Hindi natin pwedeng hayaang sirain ng maliliit na isda ang malaking bangka. Ginawa ko yan para sa kinabukasan ng ating pamilya, para sa iyo. Para sa akin. Papa, hindi ko kailangan ang ganitong kayamanan kung may dugo ng ibang tao ang kapalit, sigaw ni Gab. Dahil sa inyo, nagdusa si Aling Lena. At ako ang nagsinungaling sa kanya.
Ako ang nagkunwari. Hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin. Ngumiti si Don Eduardo, isang ngiti na walang anumang emosyon. Masyado kang emosyonal, Gabriel. Ang pagmamahal na iyan ay isang kahinaan. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Kung hindi ka sumunod sa akin, mawawala ang lahat. Ang posisyon mo sa kumpanya. Ang pamanang para sa iyo. Ang lahat. Naramdaman ni Gab ang lamig sa kanyang buong katawan. Ang banta ng kanyang ama ay totoo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala. Pero ano ang mas masakit? Ang mawalan ng kayamanan o ang mawalan ng dignidad? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, bulong ni Gab, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Paano ko haharapin si Lena pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi mo kailangan haharapin siya, sabi ni Don Eduardo. Kalimutan mo na ang babaeng iyan. Wala siyang silbi sa buhay mo. Magpakasal ka kay Celeste. Iligtas mo ang pangalan ng pamilya natin. At kalimutan mo na ang lahat ng kalokohan na iyan. Nagkatinginan si Gab at Don Eduardo. Ang kanilang mga mata ay nagbabanggaan. Ang isang panig ay puno ng galit at pagkabigla, ang isa naman ay puno ng pagiging superior at walang pakialam. Ang puso ni Gab ay kumabog ng mabilis. Dalawang pagpipilian. Dalawang landas. Ang daan ng obligasyon at kapangyarihan. At ang daan ng pagmamahal at katarungan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ramdam ni Aling Lena ang kaba sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng Fernandez Textile Group, katabi si Celeste. Ang bawat yabag na naririnig nila ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Sino ang nasa loob? May bantay ba? Ang mga dokumentong hawak niya mula sa VSB ni Celeste ay nagpapalakas ng loob niya, ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala. Sino yon? Binibining Celeste, bulong ni Lena, halos hindi makahinga. Hindi ko alam, sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig din pero kailangan nating mag-ingat. Dahan-dahan silang nagtago sa likod ng malalaking kahon. Naghintay sila. Maya-maya pa, may lalaking dumaan, may hawak na flashlight. Nakasuot siya ng uniforme ng maintenance. Nagbuntong hininga sina Lena at Celeste nang makita itong lumabas. Security guard, bulong ni Celeste. Mabuti na lang at nakita natin siya. Muling nagsimulang gumalaw sina Lena at Celeste. Ang kanilang layunin, ang server room. Kailangan nilang kumuha ng mas maraming ebidensya, lalo na ang mga financial records na magpapatunay sa mga iligal na transaksyon ni Don Eduardo. Nang makarating sila sa tapat ng server room, nakita ni Lena ang matinding seguridad. Mga kamera sa bawat sulok at isang biometric lock. Ito ang pinakamahirap na bahagi, bulong ni Celeste. Ang biometric lock. Ang alam ko, ang fingerprint lang ni Don Eduardo at ng ilang executives ang pwedeng makapasok. Paano ngayon, tanong ni Lena, nawawala ng pag-asa. Biglang may naisip si Celeste. May alam akong paraan. Pero kailangan nating mag-ingat. Kinuha ni Celeste ang isang maliit na bag na mailamang mga tuol. Sinimulan niyang kalikutin ang wiring sa likod ng biometric scanner. Kailangan kong i-bypass ang sistema. Hindi ito madali pero may alam akong loophole. Habang abala si Celeste, narinig ni Lena ang isang boses sa kanyang isipan. Ang boses ni Gab. Ang mukha niya, puno ng pagmamakaawa. Ang mga salitang imahal kita, Lena. Nagbalik ang lahat ng sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay napalitan ng galit. Ang anak ng lalaking sumira sa buhay niya. Hindi siya pwedeng magpatawad. Hindi pa. Matapos ang halos 10 minuto, isang tick-click ang narinig nila. Nabuksan ang pintuan. Nagawa mo, Celeste, bulong ni Lena. Pumasok sila sa loob. Ang server room ay malaki at maingay. Daan-daang computer at server ang tumatakbo at ang lamig ng aircon ay tumagos sa kanilang mga buto. Sinimulan nilang maghanap. Sa bawat folder na binubuksan nila, sa bawat file na kanilang kinokopya, lalong lumalabas ang katotohanan. Mga peking kontrata, mga ghost employees, mga iligal na paglipat ng pera, at mga patunay ng panggigipit sa maliliit na negosyo. Ang lahat ng iyon ay nakaimbak doon. Napakalaki ng empire niya, Aling Lena, bulong ni Celeste, habang kinokopya ang mga file sa isang e-tip drive.
Hindi ko akalaing ganoon karaming sekreto ang itinatago niya. At ngayon, malalaman na ng lahat, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nang matapos silang kumopya ng lahat ng kailangan nila, dahan-dahan silang lumabas. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Nagtagumpay sila. Mayroon na silang sapat na ebidensya para ibunyag ang lahat. Habang papalabas sila sa building, biglang may nakita si Lena. Nakaupo si Gab sa isang bench sa labas, ang kanyang ulo ay nakayuko at tila balisa. Mukha siyang pagod at nawawala ng pag-asa. Biglang tumayo si Gab nang makita niya si Lena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at pagsisisi. Lena D. Hindi siya pinansin ni Lena. Naglakad lang siya palayo kasama si Celeste. Hindi niya kayang harapin si Gab. Ang sakit na idinulot niya, ang panloloko, at ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, lahat ng iyon ay masyadong mabigat. Lena, pakinggan mo naman ako, sigaw ni Gab at hinabol sila. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ng papa ko. Gusto kong tulungan ka. Gusto kong makamit mo ang katarungan. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tumigil si Lena. Huminga siya ng malalim. Humarap siya kay Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Tulungan? Paano mo ako tutulungan, Gab? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pamilya mo ang sumira sa buhay ko. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. At ikaw ang nagsinungaling sa akin. Paano mo ako matutulungan kung ikaw mismo ay bahagi ng kasinungalingan? Inilabas ni Gab ang kanyang cellphone. May ipapakita ako sa iyo, Lena. Ito ang patunay na alam ko na ang lahat. At handa akong kalabanin ang sarili kong ama para sa iyo. Ibinigay ni Gab kay Lena ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita ni Lena ang isang video recording. Ito ang paghaharap ni Gab at Don Eduardo sa opisina. Ang pag-amin ni Don Eduardo. Ang galit ni Gab. Ang lahat ng iyon ay nakarecord. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan ito. Pero ang galit sa kanyang puso ay mas matindi pa rin. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Gab, sabi ni Lena, at X-in ang video sa cellphone ni Gab. Kaya ko ang sarili ko. At ang katarungan para sa asawa ko. Hindi ako magpapatawad. Ibinato ni Lena ang cellphone ni Gab sa lupa. Basag. Tulad ng relasyon nila. Tinalikuran niya si Gab at lumakad palayo, kasama si Celeste. Iniwan niya si Gab sa gitna ng kalsada, wasak ang puso at tila nawawalan na ng lahat. Ang lahat ng pag-asa ni Gab na muling makabalik sa kanya si Lena ay naglaho. Nawala na ang lahat. Nagtago sina Aling Lena at Celeste sa isang apartment na hiniram ni Celeste sa isang kaibigan. Ang bawat pahina ng dokumentong nakuha nila mula sa server room ng Fernandez Textile Group ay nagpatunay sa kanilang mga hinala. Mga ilegal na transaksyon, panloloko at pang-aapi sa maliliit na negosyo. Ang lahat ng iyon ay nakasulat doon, itim sa puti. Ang galit ni Lena ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Ngayon na ang oras para ibunyag ang lahat. Handa ka na ba, Aling Lena? Tanong ni Celeste, habang hawak niya ang isang ETP drive na puno ng ebidensya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Handa na ako, binibining Celeste, sagot ni Lena, ang kanyang mga mata ay matigas. Para sa asawa ko. Para sa lahat ng sinaktan ni Don Eduardo. Kinabukasan ng umaga, isang press conference ang ginanap sa isang maliit na hotel. Kakaunti lang ang media na dumating dahil sinubukan ng Fernandez Textile Group na pigilan ang pagkalat ng balita. Ngunit ang mga naroroon ay sapat na. Lumabas sina Lena at Celeste, dala ang lahat ng ebidensya. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Narito po kami upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng Fernandez Textile Group. Sa pamumuno ni Don Eduardo Fernandez, ang kumpanyang ito ay gumamit ng mga ilegal na paraan upang sirain ang mga maliliit na negosyo, tulad ng kumpanya ng aking asawa, si Robert Reyes. Nagsimulang maglabas ng mga dokumento si Lena. Mga kopya ng mga peking kontrata, mga financial reports na nagpapakita ng money laundering, at mga patunay ng panggigipit. Ang bawat ebidensya ay tila bomba na sumabog sa loob ng silid. Nagulat ang mga mamamahayag.
Nagkagulo ang media. Ang aking asawa po ay namatay dahil sa stress at depression na idinulot ng kumpanyang ito. Sabi ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi ko po hahayaan na mangyari ito sa ibang tao. Kailangan po nating makamit ang katarungan. Pagkatapos magsalita ni Lena, si Celeste naman ang lumabas. Ako po si Celeste Vergara, at ako po ang dating fiancé ni Gabriel Fernandez. Ang pamilya ko po ay isa rin sa mga biktima ng iligal na pamamalakad ni Don Eduardo. Bilang isang saksi, sinusuportahan ko po ang bawat salita ni Aling Lena. At handa po akong magbigay ng karagdagang ebidensya upang mapanagot si Don Eduardo Fernandez. Nagulat ang lahat. Ang kasal ni Gab at Celeste ay naging headline sa loob ng ilang araw. Ngayon, ang kanyang fiancé mismo ang tumestigo laban sa ama ni Gab. Hindi nagtagal, narinig ni Lena ang pagring ng kanyang telepono. Si Don Eduardo. Lena, anong ginagawa mo? Humanda ka. Hindi ko ito palalampasin. Hindi ko rin po palalampasin ang mga ginawa niyo, Don Eduardo, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay matatag. Lahat ng kasinungalingan niyo ay lalabas. Babayaran niyo ang lahat. Nang matapos ang press conference, nagkagulo ang mga mamamahayag. Nagtakbuhan sila upang i-report ang balita. Ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng mga larawan ni Lena at Celeste. Biglang may pumasok sa silid. Si Gabriel Fernandez. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Nakatingin siya sa kanyang ama sa telebisyon at pagkatapos ay sa kay Lena at Celeste. Papa, anong ginawa niyo? Sigaw ni Gab habang hawak ang kanyang telepono. Bakit hindi niyo ako pinaniwalaan? Sinabi ko na sa inyo. Nagulat ang lahat ng naroroon. Mismong si Gab ang lumabas at sinuportahan ang pahayag ni Lena at Celeste. Naglakad si Gab patungo sa harap at kinuha ang mikropono. Ako po si Gabriel Fernandez, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. At kinukumpirma ko po ang lahat ng sinabi ni Aling Lena at binibining Celeste. Ang aking ama, si Don Eduardo Fernandez, ay gumamit ng kanyang kapangyarihan upang gumawa ng mga iligal na transaksyon at sirain ang mga inosenteng tao. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ng aking pamilya. At handa po akong makipagtulungan sa batas upang makamit ang katarungan. Nagsimulang sumigaw si Don Eduardo mula sa kabilang linya. Gabriel, anong ginagawa mo? Binabaliktad mo ako. Hindi ka na anak ko. Hindi po ako magiging bahagi ng mga kasinungalingan nyo, Papa, sigaw ni Gab. Wala po kayong awa. Hindi po ako magiging tulad nyo. Ang buong silid ay nagkagulo. Ang mga kamera ay nakatutok kay Gab na nakaharap sa kanyang ama sa telepono. Ang isang panig ay puno ng galit at pagtataksil, ang isa naman ay puno ng pagkabigo at galit. Biglang may pumasok na mga pulis. Don Eduardo Fernandez, arestado po kayo sa kasong economic sabotage at racketeering. Nagulat ang lahat. Nagsimulang sumigaw si Don Eduardo sa telepono, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila nalunod sa ingay ng media. Nagkatinginan sina Lena at Gab. Sa mga mata ni Gab, nakita ni Lena ang sakit at pagsisisi. Sa kanyang mga mata, nakita ni Gab ang galit, ngunit may bahid na rin ang pagkalito. Ang lahat ng kanilang relasyon, ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ay nagtatapos sa isang malaking banggaan. Ang gulo sa press conference ay tila simula lamang. Pagkatapos ng pag-aresto kay Don Eduardo, agad na nagtago sina Aling Lena at Celeste sa tulong ng isang kaibigan ni Celeste na may maliit na bahay sa labas ng syudad. Ramdam nila ang paghinga ng malalim, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya Fernandez ay malakas at siguradong gaganti. At hindi nga sila nagkamali. Kinabukasan, habang nasa bahay sila, biglang tumunog ang telepono ni Lena. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Lena Reyes, hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Ang boses sa kabilang linya ay matigas at puno ng pagbabanta. Mag-ingat ka. Hindi ka ligtas. At ang anak mo baka mapahamak din. Naputol ang tawag. Nanlamig si Lena. Ang kanyang anak. Ang takot ay unti-unting pumalit sa galit. Hindi lang ito tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Biglang may kumatok sa pintuan. Agad na nagtago sina Lena at Celeste.
Dahan-dahang binuksan ni Celeste ang pintuan. Walang tao. Pero may isang itim na sobre na nakalagay sa may paanan ng pintuan. Kinuha ni Celeste ang sobre at ibinigay kay Lena. Sa loob ay isang larawan ni Ana, ang anak ni Lena, habang naglalakad papunta sa eskwelahan. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Huwag kang lalaban. Kung hindi, ikaw at ang anak mo ang magdurusa." Nanginginig ang mga kamay ni Lena. Napaupo siya sa sahig, umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. "Kailangan nating lumaban, Aling Lena," sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay matatag. "Kung susuko tayo, mananalo sila. At hindi tayo magiging malaya." Pero paano? Wala silang pera. Wala silang impluwensya. Laban sila sa isang malaking kumpanya na may koneksyon sa lahat ng sulok ng lipunan. Samantala, abala si Gab sa pakikipag-usap sa mga abogado. Nais niyang tulungan sina Lena at Celeste. Nais niyang itama ang mali ng kanyang ama. Ngunit ang banging pagitan nila ni Lena ay tila napakalalim. Hindi pa rin siya kinakausap ni Lena. "Sir Gabriel, mahirap po ang kasong ito," sabi ng abogado. "Napakalakas po ng pamilya ninyo. Maraming tao ang nakikinabang sa mga ilegal na gawain ni Don Eduardo. At ngayon, kinakalaban niyo ang sarili ninyong pamilya." "Wala akong pakialam," sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Kailangan kong itama ang mali. Kailangan kong makamit ang katarungan para kay Lena." Biglang may tumawag kay Gab. Isang dating kaibigan niya mula sa kumpanya, isang manager na matagal nang nagtatrabaho sa Fernandez Textile Group. "Gab, kailangan nating mag-usap," bulong ng kaibigan niya sa telepono. "May alam akong mga bagay. Mga lihim ni Don Eduardo na hindi alam ng iba. Pero kailangan nating mag-ingat." Nagkaroon ng pag-asa si Gab. Hindi pa pala tapos ang laban. May mga tao pa ring gustong lumaban para sa katotohanan. Sa pabrika, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto kay Don Eduardo at ang mga ilegal na gawain ng kumpanya. Nagalit ang mga manggagawa. Matagal na silang nagtitiis sa mababang sahod at hindi makatarungang patakaran. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Nagtipon ang mga manggagawa sa labas ng pabrika, nagpoprotesta. Hawak nila ang mga placard na may nakasulat na "Hustisya para sa manggagawa" at "Itama na ang panloloko." Narinig ni Lena ang balita sa radyo. Nagulat siya. Ang mga manggagawa. Lumalaban sila. Hindi sila nag-iisa. "Kailangan nating bumalik sa syudad, Celeste," sabi ni Lena. "Kailangan nating samahan sila. Kailangan nating ipakita na hindi tayo natatakot." Nang makarating sina Lena at Celeste sa pabrika, nagulat sila sa dami ng tao. Nandoon ang mga manggagawa, mga kapitbahay, at maging ang mga biktima ng Fernandez Textile Group. Nakita nila si Gab na nakatayo sa harap, nagsasalita sa mga tao. "Hindi ko po kayo pababayaan," sigaw ni Gab sa mikropono. "Ako po, bilang anak ni Don Eduardo Fernandez, ay humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng aking pamilya. At nangangako po ako na gagawin ko ang lahat para makamit natin ang katarungan. Sama-sama tayong lalaban." Lumabas si Lena at Celeste at lumapit kay Gab. Nagulat si Gab nang makita sila. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. "Aling Lena." "Celeste." "Narito kayo," sabi ni Gab at hinawakan ang kamay ni Lena. Ngunit agad itong binitiwan ni Lena. "Lalaban tayo, Gab," sabi ni Lena, ang kanyang boses ay matatag. "Para sa katarungan." Nagsimula ang isang mahabang laban. Ang Fernandez Textile Group ay gumamit ng lahat ng koneksyon nila para hadlangan ang kaso. Pero hindi sila nagtagumpay. Sa tulong ng mga manggagawa, ng mga biktima, at ng mga taong may prinsipyo, nagsimulang umusad ang kaso. Nagbigay ng testimonya sina Lena, Celeste at Gab sa korte. Binunyag nila ang lahat ng ilegal na gawain ni Don Eduardo. Ang media ay patuloy na nag-ulat tungkol sa kaso, at ang publiko ay sumusuporta sa kanila. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nakikita ni Lena ang pagbabago kay Gab. Ang kanyang sinseridad. Ang kanyang pagpupursigi. Ang kanyang pagmamahal. Hindi na lang ito tungkol sa sarili niya, ito ay tungkol sa pagbabago ng kumpanya, pagbabago ng sistema. Isang araw, habang nasa korte sila,
binulong ni Gab kay Lena, Lena, mahal pa rin kita. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi sumagot si Lena. Ang kanyang puso ay nahati. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Pero ang bagong pag-asa, ang bagong Gab ay naroon din. Nang matapos ang kaso, lumabas ang desisyon ng korte. Don Eduardo Fernandez, guilty sa kasong economic sabotage at racketeering. Nagpalakpakan ang lahat sa loob ng korte. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Lena. Katarungan. Sa wakas. Ngunit ang pagdiriwang ay hindi nagtagal. Habang papalabas sila sa korte, narinig ni Gab ang balita sa telepono. Sir Gabriel, may masamang balita po. Dahil sa kaso, bumagsak ang presyo ng stock ng Fernandez Textile Group. Ang kumpanya po natin nasa bingit ng pagkalugi. Napatingin si Gab kay Lena. Ang kumpanya niya. Ang mana niya. Nasa panganib. Pero ito ang presyo ng katarungan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ang bawat tunog ng gavel sa korte ay tila nakaukit sa dibdib ni Gab. Ang desisyon, guilty. Si Don Eduardo Fernandez, ang kanyang ama, ay napatunayang nagkasala sa mga kasong economic sabotage at racketeering. Habang iginagapos ang kanyang ama at inilalabas ng courtroom, naramdaman ni Gab ang halo-halong emosyon, kalungkutan, pagkabigo, ngunit higit sa lahat, isang kakaibang ginhawa. Tapos na. Ang madilim na kabanata ng kanilang pamilya ay natuldukan na. Ngunit ang ginhawa ay hindi nagtagal. Ang balitang natanggap niya mula sa kanyang abogado ay tila suntok sa sikmura. Sir Gabriel, malaki po ang pinsala sa kumpanya. Bumagsak po ang stock price at marami pong investors ang umatras. Nasa bingit po ng pagkalugi ang Fernandez Textile Group. Napaupo si Gab sa isang bangko sa labas ng korte. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya, ang mana na para sa kanya, ay nasa panganib. Ito ba ang presyo ng katarungan? Isang nawasak na kumpanya? Sa kabila ng lahat, nakita ni Gab si Lena, kasama si Celeste, na lumabas ng courtroom. Ang mga mata ni Lena ay mugto, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha. Sa wakas, nakamit niya ang katarungan para sa kanyang asawa. Naglakad si Lena palayo, hindi pinansin si Gab. Ang pader sa pagitan nila ay tila mas matigas pa rin kaysa dati. Makalipas ang ilang linggo, abala si Gab sa pag-aasikaso ng kumpanya. Araw at gabi siyang nagtatrabaho, sinusubukang itayo muli ang Fernandez Textile Group. Ibinasura niya ang lahat ng lumang patakaran at nagpataw ng mga bagong regulasyon na naglalayong protektahan ang mga manggagawa at ang mga maliliit na negosyo. Pinutol niya ang lahat ng iligal na koneksyon at sinimulang ibalik ang tiwala ng publiko. Sir Gabriel, mahirap po ang ginagawa ninyo, sabi ng isang matandang empleyado. Halos walang natira sa atin. Hindi bale po, Mang Ben, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Basta't malinis ang ginagawa natin, unti-unti nating maibabalik ang lahat. Ang importante, matuto tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa bawat desisyon na ginagawa ni Gab, iniisip niya si Lena. Gusto niyang ipakita sa kanya na nagbago na siya. Gusto niyang ipakita na karapat-dapat siya sa pagpapatawad. Isang hapon, habang abala si Gab sa opisina, kumatok ang kanyang sekretarya. Sir Gabriel, may bisita po kayo. Nagulat si Gab nang makita si Aling Lena. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang pinto, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Lena, bulong ni Gab at tumayo. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kausapin ka, Gab, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay kalmado. Nabalitaan ko ang nangyari sa kumpanya mo. At ang mga pagbabago na ginagawa mo. Ginagawa ko ang lahat para itama ang mga mali, Lena, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Gusto kong maging karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Umupo si Lena sa tapat ni Gab. Nagsimula silang mag-usap. Mahaba at masakit ang kanilang pag-uusap. Binanggit ni Lena ang lahat ng sakit na idinulot ni Don Eduardo. Ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang pagdurusa ng kanyang pamilya. At ang panloloko ni Gab. Gab, napakasakit ng lahat, sabi ni Lena, ang kanyang mga mata ay nagluluhan. Ang hirap magpatawad. Lalo na kung ang sakit ay napakalalim. Alam ko, Lena, sagot ni Gab, ang kanyang boses ay malungkot.
Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Hindi ko nahahayaan na saktan ka ulit. Mahal kita, Lena. Mahal na mahal. Nanginginig ang mga kamay ni Lena. Ang mga salita ni Gab ay tila musika sa kanyang tenga, ngunit ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Tiningnan niya si Gab at nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang Gab na nakilala niya noon. Nagbago siya. Gab, kailangan ko ng oras, sabi ni Lena. Hindi madaling kalimutan ang lahat. Pero nakikita ko ang pagbabago mo. Nakikita ko ang pagsisisi mo. Naramdaman ni Gab ang pag-asa. Hindi pa ito pero hindi rin ito hindi. Isang maliit na liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Salamat, Lena, bulong ni Gab at hinawakan ang kamay ni Lena. Sa pagkakataong ito, hindi umatras si Lena. Ang kanyang mga kamay ay mainit at doon naramdaman ni Gab ang isang maliit na koneksyon. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Lena. Babalik ako sa pabrika. May trabaho pa akong gagawin. Babalik ka sa pabrika, tanong ni Gab na gulat. Tumango si Lena. Kailangan kong magtrabaho. At kailangan kong maging matatag. Para sa anak ko. At para sa sarili ko. Nang lumabas si Lena sa opisina ni Gab, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi pa niya napapatawad ng buo si Gab. Ngunit nakikita niya ang kanyang pagsisisi. At sa huli, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagmamahal ay isang mahabang paglalakbay at alam niyang mayroon pa silang tatahakin. Ang mga makina sa Sampaguita Garment Factory ay patuloy na umaandar, ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam si Aling Lena tuwing naririnig niya ang mga ito. Hindi na ito tunog ng pagdurusa, kundi tunog ng pag-asa. Bumalik siya sa trabaho, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niyang maging bahagi ng pagbabago. Ang kanyang puso ay unti-unting gumagaling kahit na ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang pagdating ni Gab sa kanyang opisina, ang kanyang paghingi ng tawad, at ang pagbabago na nakikita niya rito, lahat ng iyon ay nagbigay ng maliit na liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi pa niya napapatawad ng buo si Gab, pero ang pader sa pagitan nila ay unti-unting nabubuwag. Isang hapon, habang nagtatahi si Lena, biglang lumapit si Gab sa kanya. Wala siyang kausap na ibang tao, at ang kanyang mukha ay seryoso. May hawak siyang maliit na kahon. Lena, may gusto lang akong ibigay sa iyo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay mahina. Nag-alinlangan si Lena. Ano na naman ito? Inabot ni Gab ang kahon kay Lena. Pagbukas niya, nakita niya ang isang bagong karayom. Isang mamahaling karayom, gawa sa matibay na bakal at may kakaibang kinang. Eksaktong kapareho ng karayom na nabasag sa kanyang makina noong una silang nagkita. Naalala ko ang araw na nabasag ang karayom mo, sabi ni Gab at ngumiti ng bahagya. Alam kong importante ang makina na ito sa iyo. Sana, ito ang maging simula ng bagong yugto. Para sa iyo. At para sa atin. Napatingin si Lena kay Gab. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagsisisi, ang pag-asa, at ang tunay na pagmamahal. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan. Ikinuwento ni Gab ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. Kung paano niya sinusubukang itayo muli ang Fernandez Textile Group, at kung paano niya binabago ang lahat ng patakaran para maging patas sa lahat ng manggagawa. Narinig ni Lena ang kanyang pagpupursigi, ang kanyang sinseridad. Ang Sampaguita Garment Factory, Lena, gusto kong maging bahagi kayo ng pagbabago, sabi ni Gab. Gusto kong maging supplier ko kayo ng mga damit. Sa isang patas na presyo. Sa isang patas na sistema. Kung saan ang bawat manggagawa ay may karapatan. Nagulat si Lena. Ang Sampaguita Garment Factory. Ang kanyang pabrika. Maging supplier ng Fernandez Textile Group. Isang malaking pagbabago iyon. Pero bakit, tanong ni Lena. Dahil naniniwala ako sa inyo, Lena, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naniniwala ako sa kasipagan ng mga manggagawa rito. At alam kong kaya nating baguhin ang sistema, sama-sama. Nagsimulang magbago ang lahat sa Sampaguita Garment Factory. Dahil sa bagong kontrata sa Fernandez Textile Group, nagkaroon sila ng mas maraming order.
Nagkaroon ng mas mataas na sahod ang mga manggagawa at nagkaroon sila ng mas magandang benepisyo. Masaya ang lahat. Si Lena, bilang punong tahi, ay naging mas abala. Ngunit masaya siya. Nakita niya ang pagbabago. Ang pagbabago na pinangarap niya. Madalas na bumibisita si Gab sa pabrika. Hindi na bilang isang tuobrero, kundi bilang may-ari. Ngunit ang kanyang kilos ay nanatiling simple at mapagpakumbaba. Nakikipag-usap siya sa mga manggagawa, nakikinig sa kanilang mga suhestyon, at sinisigurado na maayos ang lahat. Isang araw, habang nag-iinspeksyon si Gab sa pabrika, nakita niya si Lena na nagpapahinga. Lumapit siya. Lena, kumusta? Tanong ni Gab. Maayos naman, Gab. Masaya ang lahat. Salamat sa lahat ng ginawa mo, sagot ni Lena. Umupo si Gab sa tabi niya. Hindi pa tapos ang lahat, Lena. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero sa ngayon, masaya ako na nakikita kitang masaya. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nagsalita ng libong salita. Ang sakit na nakaraan ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng bagong pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad si Lena pauwi, may nakasalubong siya. Si Celeste. Nakasuot siya ng simpleng damit, hindi na ang mga mamahaling suot niya noon. Umiti siya kay Lena. Aling Lena, bati ni Celeste. Kumusta ka? Maayos naman, binibining Celeste, sagot ni Lena. Ikaw? Ayos lang din, sabi ni Celeste. Napakalaki ng pagbabago sa buhay ko. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang inn. Tumutulong sa mga biktima ng pang-aapi. Masaya ako sa ginagawa ko. Salamat sa lahat ng tulong mo, binibining Celeste, sabi ni Lena. Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin makakamit ang katarungan. Ngumiti si Celeste. Salamat din, Aling Lena. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na lumaban. At nakikita ko na nagkaroon din ng bagong pag-asa ang buhay mo. Nagpaalam si Celeste kay Lena at naglakad palayo. Sa wakas, malaya na si Celeste. Malaya sa kanyang pamilya. Malaya sa kasal na hindi niya gusto. At malaya sa sakit ng nakaraan. Pagsapit ng gabi, habang nakaupo si Lena sa kanyang balkonahe, tinitingnan ang mga bituin, may kumatok sa pintuan niya. Si Gab. May dala siyang isang maliit na baukwet ng mga sampagita. Lena, sabi ni Gab. Pwede ba akong umupo sandali? Umupo si Gab sa tabi ni Lena. Tahimik silang nagmasid sa kalangitan. Ang mga sampagita ay bumango sa hangin. Naalala mo, Gab, ang sinabi mo dati, tanong ni Lena. Na bawat isa ay may karapatang mangarap. Hindi lang ang mayayaman. Naaalala ko, sagot ni Gab at mumiti. At naniniwala pa rin ako doon. Higit pa ngayon. Naramdaman ni Lena ang init ng kanyang puso. Unti-unti. Dahan-dahan. Ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon, kundi isang proseso. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa amoy ng sampagita, nakita ni Lena ang unang hakbang sa paghilom. Ang simula ng isang bagong yugto. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumama sa amin sa bawat pahina at bawat kabanata ng kwentong ito. Ang paglalakbay na ito ay naging posible dahil sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Bilang inyong abang manunulat, lubos po ang aking pasasalamat na binigyan ninyo ng buhay ang bawat karakter at bawat tagpo sa inyong puso at isipan. Ang paglikha ng mundong ito ay puno ng saya, ng pagsubok, at higit sa lahat, ng pagkatuto. Bawat salita ay inukit hindi lamang ng imahinasyon, kundi pati na rin ang damdamin. Umaasa po ako na sa bawat pagsubok na hinarap ni Lena at Gab, ay nakita ninyo ang lakas ng loob na bumangon muli. Sa bawat haplos ng pagmamahal, ay nadama ninyo ang init at pag-asa. At sa bawat pagpapatawad, ay naramdaman ninyo ang kalayaan na dala nito. Naway ang mensahe ng pag-asa, pagmamahal, at ikalawang pagkakataon ay manatili sa inyong mga puso, na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong laging liwanag na naghihintay. Ito po ang aming munting regalo, isang kwento na aming pinaghirapan at minahal. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Ang inyong mga komento po ang nagbibigay inspirasyon sa amin.